Magluluto ako ng shawarma rice. Pero yung gagamitin ko, ground beef. Yung recipe na gagawin ko, yung galing sa YouTube na recipe. Yeah, ililink ko, ipopost ko dito yung channel ng pinagkuhanan ko ng recipe na to. So, kapag gawa din kayo ng ganito, shawarma rice. Pero, ang rice ko ay yung regular rice lang. Kasi, nalimutan kong bumili ng turmeric powder. Kailangan yun para do sa shawarma rice. So, yung mismong beef na lang yung gagawin ko, tsaka yung gulay. So, ilalagay ko na lang sa plain rice. So, dinner na namin yun tonight. So, yeah, samahan niyo ako magluto. And so, magpipil muna ako ng garlic. Sabi nila, mas maraming garlic, mas masarap. Sabi ng nanay ko. So, lagay na natin to lahat. Ayan, peel natin ng garlic. Madaling balatan kapag ginaganito. Pinipipi. So, madali siyang ipil. Yan, di ba? Kalat na ako. Yan. Hindi po ako professional ha. So, pasensya na kayo sa way ng pagluluto ko. Ayan, natuto lang ako magluto nung nag-asawa na ako. Nung mga ganito. Kasi nung dalaga ako, ang alam ko lang lutuin ay mga prito, hotdog, itlog. Marunong naman ako magsaing. Pero hindi ako marunong magluto ng mga sinigang, menudo, adobo, yan. So, natuto lang ako nung nag-asawa na ako. Una ko natutunan is sinigang. Yan. Sabi ko sa mama ko, sabi ko, ma, turuan mo nga ako magluto ng sinigang. Ayun, kasi yun ang paborito ko, sinigang. Sinigang na baboy. Tapos pag maraming kangkong, yun, gusto ko yun. Favorite ko yun. Kaso minsan yata, dati, napadami, yung like, almost araw-araw, hindi naman araw-araw, so every other day, sinigang yung ulam namin ng nanay ko. Parang nagsawa na ako kasi puro baboy naman. Sabi ko sa mama ko, ma, magsinigang nga tayo, yung gulay lang. Kahit wala na yung baboy. Basta may kangkong. Yun. So, the next time, dun sa susunod na nagluto kami ng sinigang, wala nang baboy, gulay lang. So, ayos pa rin, okay pa rin siya. Yeah, all-time favorite sinigang. Kayo ba, anong paborito nyong ulam? Comment nyo lang dito. So, yan, lalagay ko na dito sa food chopper. Yan, sa dollar store ko lang to binili, $4. O, diba, nandiyan pa yung, sticker. Hindi ko pa tinatanggal. So, i-chop lang natin ng kalahati. Half lang. Yan, chop lang natin ng maliliit konti. Hatiin lang natin sa gitna. Ayan. Para hindi naman mahirapan si chopper. Kasi hindi naman talaga ito sobrang talim. Pag ganito-ganito lang. Kasi sa dollar store kasi binili. Siyempre, hindi naman lahat ng dollar store products sobrang gaganda ng quality, diba? Meron yung iba maganda, yung iba hindi. So, yan. So, ready na. Okay na, no? Pwede na to. Siguro konti pa. Medyo pino konti. Yan. So, diba? Okay na. Okay na yan, oh. Diba? Yan. Pag sa mga ganito lang, garlic, maliliit, madali lang i-chop. Pwede, ginagamit namin to. Para, mas madali. Yan. Kung kailangan mo ng pinong garlic. Yan. So, ito lang kailangan ko. Then, magluluto na tayo.
Yan. So, para dun sa beef, mayroon na akong beef, garlic, soy sauce, and oyster sauce. Meron akong backup. Konti na lang yun. So, ito na pag naubos na. Tapos, brown sugar. Brown sugar, konti na lang din. Pero abot pa yan. Salt and pepper. Salt. Yan. Ito yung sa beef. So, meron din ang recipe para dun sa sauce, yung shawarma sauce. Diba? Yun yung nagpapasarap din dun sa beef eh. So, mamaya na yung sa shawarma sauce. So, ito muna sa beef. Okay? So, magluluto na tayo. Yan. Let's go! Luto na. Yan. So, dito na lang natin lutuin. Konti lang naman yung beef na yun. So, turn on natin yung exhaust para yung amoy ay hindi kumalat dito sa ating bahay. So, mainit na siya. Lagyan natin ng oil. Canola oil yung ginagamit namin. Mas healthy to. Kasi hindi siya namumuo dun sa mga, sa daluyan ng dugo. Hindi siya namumuo. Hindi tulad nung yung ibang cooking oil. So, ito yung ginagamit namin, canola. So, konti lang naman, hindi naman kailangan maganda. So, ayan. Meron pa naman siya. May backup din kami nito. Ayan. So, pwede na to. Mainit na. Lagay na natin yung garlic. Ayan. Konti lang, hindi ko ilalagay lahat kasi kailangan ko rin to dun sa sauce. So, kalahati lang nito yung ilalagay ko dito. Kalahati lang. So, lagay natin yung garlic. Yan. After nya, lalagay na natin yung beef. So, ito yung beef namin. Lagay na natin. So, lagay na natin. Yan. So, antayin lang natin mag-change ng color to. Yan, so nag-change na yung color niya. Lalagyan na natin ngayon ng soy sauce. 1 tablespoon ng soy sauce. Ayan, napadami. 1 tablespoon. Tapos, 2 tablespoon ng oyster sauce. So, oyster sauce, ito. Dalawa. So, talagang kutsara lang ginagamit ko. Tablespoon lang talaga. Wala akong measurement. Wala akong measuring spoon. So, pwede naman niya. Kung may measuring spoon kayo, measuring spoon lang gamit. So, lalagyan ko lang nung natira dun sa, sayang kasi. Natira dun sa lumang oyster sauce. Sayang. So, lalagyan ko lang ng konting tubig. Okay na yan. So, haluin na natin. Lagay na natin yung sugar. 3 tablespoon ng sugar. Brown sugar. So, yan. May kutsara na ako dito. So, na lang, estimate na lang. Pagdating naman sa pagluluto, nasa pa rin eh. Nasa panlasa nyo naman. Kahit tansya-tansya lang, okay lang. Pero pag baking, hindi pwede tansya-tansya. Kailangan exact measurement. Pero pag ganito mga ulam, tansya-tansya, okay na. So, haluin natin. Hanggang sa mag-caramelize na yung, yung brown sugar. Lagyan na rin natin ng salt and pepper. So, depende pa rin sa taste nyo. So, nasa sa inyo na kung gaano karaming salt at pepper. Pero, syempre, huwag masyadong maalat. Hindi healthy yan. Kahit mahilig ako sa maalat, hindi pwede laging maalat. Kailangan na nating alagaan ng ating health. Dahil hindi na tayo bumabata. Diba? Tama ba? Yan. So, pakukulang ko lang to. And then, titikman natin. And then, okay na. Gagawin naman natin yung garlic sauce. So, tikman na natin kung ayos na yung lasa.
lang siya ng salt and pepper. Lagyan ulit natin. Konti lang naman. Kasi mas danaig yung tamis. Di ba may nilagay tayong mga tikman nyo. Lagyan natin ng konti pang salt. Then, haluin natin. Tikman natin ulit. Stop. Yan, so luto na siya. Nakita nyo? I-drain na lang natin yung mga oil. Yan, so okay na siya. Yan, so gagawin naman natin yung sauce. Yan, so meron tayong bowl dito. Lagyan salt and pepper ulit. At saka yung garlic na kaninang natira. Tapos, mayonnaise. Mayo. Yan, so gagawin na natin yung sauce. So, una muna ay yung mayonnaise. Yan. So, tatansyain ko na lang ha. Pero 1 cup yung nasa recipe. 1 cup ng mayonnaise. 1 cup. So, mga 4 tablespoon. Yan. 4 to 5 tablespoon. Yung 1 cup. So, tapos, yung ating garlic, yung natira doon sa ano. So, mga 1 to 2 tablespoon ng garlic yan. Yun yung nakalagay sa recipe. So, yan. Tapos, 1 tablespoon ng vinegar. So, dahil meron na tayong, ito pala. Ito na lang gamitin natin. Pero kung gusto nyo gumamit ng measuring spoon, okay lang din. Ayan. So, 1 tablespoon ng vinegar. Salt and pepper to taste ulit. So, ayan. Salt and pepper to taste. Tapos, 1/4 cup ng water. So, 1/4 cup ng water. Then, haluin lang. So, gamit tayo na itong wire whisk para mas madaling haluin. Ayan, haluin natin. Tapos, tikman natin. Ayos. At meron ako nakalimutan. Brown sugar pala. So, ito ulit ang ating brown sugar. 1 tablespoon ng brown sugar. And, lagyan natin konti. And then, halo ulit. Halo ulit tayo. Tapos, tikim ulit. Much better. Hindi talaga pwedeng walang brown sugar. Mas masarap po yung brown sugar. Para balance yung suka, 'di ba? Yung tamis, yung asim yung tamis, 'di ba? So, ayos yan. Tsaka yung alat. Yan. So, may option naman kayo. Kasi nakalagay sa recipe, i-strain to. I-strain siya. Para yung bits ng garlic is hindi nakasama dun sa sauce. Pero ako hindi ko na i-strain kasi gusto ko may nakakagat ako ng mga garlic bits. So, option nyo na lang yun. Nasa sa inyo na lang. So, yan. Tapos na yung ating garlic sauce. So, ready na to for dinner later. Yan. Tinry ko buksan. Hindi ko mabuksan. So, gagamitin ko itong pangbukas namin. Sana gumana. Try natin kung nagkaano. Ayaw. Naku. Hindi yata effective. Ayaw. Ayaw. Useless pala. Hindi ko kaya. Ang sigat. Sakit. Ito. Dulas kasi oil. Dulas. So, wait lang. Try ko nga ito. Ito. Ayun.
Bumukas siya. Buti naman. Akala ko hindi effective to. Sayang naman ang bili ko dito. Ayan, nabuksan. So, kung interesado kayo, yan. Sa Amazon ko yata ito binili. Yan, or dollar store. Yan. So,